Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na pritong manok na papatisan lang natin at lalagyan natin ng kalamansi. Tapos maglalagay rin tayo ng bawang mga kuys para mas solid. Tapos ito, nanghingilan tayo ng ulam ng aso ng leg ng manok. Kumuha tayo doon kasi ulam nila is leg ng manok. Tapos bumili lang tayo ng quarter. Hinati natin sa gitna kaya napalabas natin dyan yung leg part at yung pinaka-thigh part. Naglagay tayo ng maraming kalamansi dyan mga kuys. Sinama na rin natin yung balat dyan tsaka yung buto. Iwasan na lang natin pag pinirito natin mga kuys kasi makakatulong pa rin yung pinaka-balat niyan sa pampalasa at pampatagal lansa ng manok. Naglagay tayo ng patis yan mga kuys, hindi na natin lalagyan asin yan. Patis lang ang ilalagay talaga natin dyan. Yung iba naglalagay dito ng bawang. Ako yung kasing isama mismo yung bawang dito tapos hiwain natin kasi mas madaling nasusunog dun sa mantika. Kaya mamaya gagawin natin, ilalagay lang natin ng buo by piraso yung pinakabawang habang piniprito natin. Hindi natin sasama sa marinade. Kasi ang gusto talaga natin dito, lasang patis siya na may kalamansi mga kuys. Tapos ito, imamarinade lang siguro natin dito ng 400 years mga kuys, talagang para mas lumasa. After 400 years mga kuys, maglalagay tayo dito ng mantika. Yung mantika, yan din pinagprituhan din natin ng manok na may breading. Kaya nakita nyo, may breading na sa ibabaw. Yan na rin gagamitin natin kasi isang beses pa lang natin nagamit yan. Coconut oil pala yung ginagamit natin mga kuys. As yan, i-assemble lang natin mga kuys. Unahin natin ito siguro dito, yung pinakahita mga kuys. Yan ang unahin natin. Kasi pagka pinagsabay natin yung thigh part tsaka hita kasi minsan mas magkaiba ng oras ng pagkakaluto yung mga kuys. Kaya ito, para sabay-sabay sila maluto mga kuys, unahin natin yung pinakahita ng manok. Puro hita muna yung ipiprito natin yan. Tapos magsasabay lang tayo ng ilang piraso ng leg ng manok diyan kasi mas mauna naman maluluto yung mga kuys. Sobrang dali lang nito luto yung mga kuys kasi minsan underrated lang tong ganitong pritong patis sa kalamansi pero nako napakasarap nito mga kuys. Goods na goods din naman yung ginawa ko dating pinakamasarap na fried chicken sa buong mundo mga kuys sa may breading na mas masarap pa sa Jollibee. Ito naman mga kuys, simple lang to mga kuys, talagang pag nagmamadali ka, ito ang lutuin mo mga kuys, talaga naman sobrang basic lang nito. Tapos ito halo-halo lang tayo diyan, balik-baliktaran lang natin yan. Bago natin pinirito yung mga kuys, talagang pinainit ko muna ng maigi tong kawali kasi pagka diniretso natin yan mga kuys, yung ang gawin nyo mga kuys, painitin nyo yung kawali, talaga yung musok na wala pang mantika. Makakatulong yun mga kuys para hindi magdikit-dikit, parang magiging semi-teflon yung pinakakawali natin. Tapos yan mga kuys, talaga binantayan natin yan. Siguro each side nyan mga 6 to 7 minutes to 8 minutes mga kuys, depende sa lakas ng apoy natin tsaka doon sa dami ng mantika. Tapos yan, ayaw natin mag-dry yan mga kuys. Pag nakita natin ganyan, goods na yan kasi wala namang breading yan. Sigurado matik yan, luto na ang loob yan mga kuys. Sobrang basic lang yung nakita nyo naman mga kuys. Pero pinakapaborito talaga dyan yung leg ng manok mga kuys. Ang sarap talaga yung lalo na yung balat. Tapos ngangat-ngatin mo mga kuys yung pinakalaman dun sa leg. Ang sarap talaga mga kuys. Tapos yan, kunin natin bawang, hindi na natin tinustayan kasi ang gusto natin dyan yung tipong pipisatin mo siya dun sa mismong kanin. Tapos lalagyan mo ng konting toyo at mantika. Ang sarap niyan mga kuys. Tapos ito, isunod na natin yung second batch natin. Ito naman yung pinaka-thigh part mga kuys. So yung bandang puwet. Ang sarap nito. Ito, paborito ko rin ng part na ito kasi medyo mabuto. Lalo pagka umorder tayo sa labas sa Jollibee na mas masarap pa yung luto ko doon. Ang sarap nung fried chicken mga kuys. Basta thigh part ang in-order ko madalas talaga doon. Yan. Tapos ito, binilisan lang natin paglalagay mga kuys. Sinabay-sabay na natin dyan. Pati leg na manok. Tapos ito, alalay tayo mga kuys. Pag nakita natin medyo semi-brown yan, balik-balik ka rin natin para magpantay-pantay naman talaga yung luto mga kuys. Bilisan natin ulit yung mga kuys kasi medyo gutom na tayo. Tapos pag nakita natin mga kuys na okay na yan, gending kulay katulad nung nauna, unahin natin leg ng manok kasi mas naunang naluluto talaga yung leg ng manok. Tapos yan mga kuys, iahon na natin isa-isa yan. Tignan natin kung talagang goods naman na yung itsura. Nakita nyo naman, ang ganda ng kulay. Kunin natin yung bawang. Sayang yan mga kuys. Yan yung masarap talaga. Ito, papormahin na natin mga kuys. Yan yung may itsura ng mga kuys. So, ang ganda ng pagkakaluto natin. Hindi dry. Sakto ang luto. Tapos tignan nyo amoy. Amoy patis na kalamansi mga kuys. So, syempre, ano bang gagawin natin? Porma na natin yung kanin natin dyan mga kuys. Yan naman talaga eh. Wala namang ibang pwedeng gawin dyan kundi kanin mga kuys. Sasawsawan doon sa gilid. Nakita nyo naman siling pampapogi na may kalamansi toyo. Tapos yung iba naman masarap sa ketchup din mga kuys o kaya suka. Pero ako mas trip ko to sa toyo mga kuys kasi talagang pag may toyo ang sarap mahalin ng may toyo mga kuys. Kaya mga kuys nakuluto tayo ng sobrang basic at sobrang dali na fried chicken na pinatisan na kalamansi. Salamat mga kuys sa kain.